Kabanata 1201. Sinamahan ng mga bata si Erisa hanggang sa huli, pagkatapos ng hapunan bago sila umalis na nag-aatubili. Inutusan ni Benjamin si Ethan na iuwi ang mga bata. Pabalaykan mo sila. Tumango si Ethan. Oo, Mr. Graham. Mrs. Graham. Iuuwi ko na ang mga bata. Okay, I appreciate it. Panabik na tumingin si Erisa sa mga bata dahil ayaw niyang mawalay sa kanila. Hindi ito problema. Natutuwa akong kasama ang mga bata at napakahusay nila. Magiliw na tiningnan ni Ethan ang mukhang anghel ng mga bata at natunaw ang kanyang puso sa nakita. Mga anak, oras na para umuwi. Okay, tumango ang mga bata at tumakbo para yakapin si Erisa. Mami, babalik na kami. Magpahinga ka ng maaga ngayong gabi. Okay, dapat bumalik na kayo at magpahinga ng maaga. Niyakap ni Erisa ang mga bata at hinalikan sa pisngi. Hinalikan din siya ng mga bata sa pisngi bago sumunod kay Ethan pauwi. Daddy, babalik na kami. Kailangan mong alagaan mabuti si Mommy. Seryosong paalala ni Gavin kay Benjamin. Oo, maligo at magpahinga ka ng maaga pag uwi mo, okay. Pinapante sila ni Benjamin sa pintuan, at bumalik siya sa silid pagkatapos mapanood ang mga bata na pumasok sa elevator kasama si Ethan. Honey, baka pagod ka. Tulungan mo akong panasan ka. Oras na para matulog. Nagpunta si Benjamin para kumuha ng tubig sa banyo, at hinayaan siya ni Erisa na panasan siya. Inumin mo ang iyong gamot. Ininom ni Benjamin ang gamot na inihatid ni Sean at inilagay sa bibig niya. Nanlaki ang mga mata ni Erisa sa pagtataka nang matikman niya ang iba't ibang lasa, at napatingin siya kay Benjamin. Ngumiti si Benjamin. Bitter pa rin ba? Umiling si Erisa, at nagulat siya. Hindi ito mapait, ngunit medyo matamis. Maaari mong isipin ito bilang pagkain ng candy. Eto, uminom ka ng tubig. Hinawakan ni Benjamin ang tasa sa kanyang mga lobby, na nagpapahiwatig na iinuman niya ito. Kinuha ni Erisa ang tasa at dahan-dahan itong ininom. Sige na at maligo ka na. Magpahinga ka rin ng maaga. Hindi binitawan ni Benjamin ang kopa, ay nalalayan niya ito hanggang sa matapos siyang uminom. Pagkatapos, tinabi niya ang tasa. Itatanong ko kay Sean kung kailangan mo pa ng IV drip. Ay nalalayan siyang mahiga ni Benjamin. Napatingin sa kanya si Erisa at masunuring humiga sa kama. Sige, tanungin mo siya. Marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok at tinawag si Sean. Biglang napagtanto ni Erisa na ilang araw na pala siyang hindi naghuhugas ng buhok. Hinawi niya ang buhok niya at hinimas-himas na medyo oily pala ito. Napansin ni Benjamin ang kilos niya at nagtaas siya ng kilay. Sean, kailangan pa ba ng asawa ko ang IV drip? Gusto niyang matulog ka agad. Pupunta ako saglit. Hayaan mong matulog si Erisa kung gusto niya. Hindi ito hadlang sa akin sa pangangasiwa ng IV drip. Nanggaling ang boses ni Sean sa kabilang dulo ng telepono, at mukhang abala siya. Bilisan mo, udyok ni Benjamin at pinatay ang tawag. Sinabi ni Sean na pupunta siya mamaya para magbigay ng IV drip. Hinaplos niya ulit ang buhok nito. Anong mali? Sinulyapan siya ni Erisa at tinanong, sa tingin mo ba ay oily ang buhok ko? Hindi siya comfortable dahil alam niyang ilang araw na siyang hindi naghuhugas ng buhok. Hindi ba niya naiisip na madumi ang buhok ko kapag hinahawakan niya ito? Hindi naman oily. Hindi iyon inisip ni Benjamin. Hinawakan ni Erisa ang anit niya at hinimas-himas iyon na medyo naiinis. Sobrang oily. Humalaklak si Benjamin. Matulog ka na. Ako na maghuhugas ng buhok para sa'yo bukas. Napatingin si Erisa sa kanya. Sumang-ayon lamang siya dahil hindi niya magawang hilingin sa kanya na hugasan ang kanyang buhok kaagad. Dapat kang maligo ngayon. Hihintayin kong dumating si Sean. Umupo si Benjamin sa tabi ng mga kama at nakipagsabayan sa kanya. Hindi sigurado si Erisa kung gusto niyang tumawa o umiyak. Tumawag ka nung sinabihan kitang mag-shower ngayon. Ngayon, sinasabi mong hihintayin mo si Sean kapag sinabi kong maligo ka ulit. Maghihintay ka ba hanggang sa matapos ang pagtulo ko? Sinalubong ni Benjamin ang nakangiti nitong tingin, at hinaplos niya ang ilong nito. Walang nagmamadali. Kabanata 1202. Tumawa si Erisa, at nakipag-chat siya kay Benjamin saglit. Makalipas ang ilang oras, dumating si Sean para bigyan siya ng drip. Erisa, ibibigay ko sa iyo ang pagtulo. Nakangiting bati ni Sean sa kanya. Okay, tumango si Erisa at inilahad ang kamay. Honey, gusto mo bang gumamit ng banyo? Tanong ni Benjamin. Umiling si Erisa. Hindi na kailangan. Sumenya si Benjamin kay Sean na simulan ng IV drip.
Naaliw talaga si Sean sa panonood sa kanila. Marahan siyang tumawa nang makita ang tensyon na doon na mukha ni Benjamin. Benjamin, hindi mo kailangang kabahan. Hindi tulad ng binibigyan kita ng pagtulo. Pinandilatan siya ni Benjamin at pinagsabihan, mag-ingat ka, at huwag mong idamay ang asawa ko ng sakit. Hindi sigurado si Sean kung gusto niyang tumawa o umiyak. He concentrated on administering the drip to Erisa before responding, Benjamin, hindi naman ako ma-stress kung hindi ka nakatitig sa akin. Ibinigay ko na ang drip sa paraang walang nararamdamang sakit si Erisa, di ba? Sige, Benjamin, maligo ka na, udyok ni Erisa habang tumatawa. Bulong na tugon ni Benjamin, ngunit hindi siya kumibo at patuloy na nakatitig kay Sean. Napakamot ng ilong si Sean. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit at umalis pagkatapos magbanggit ng ilang hakbang pang pag-iingat kay Erisa. Tignan mo, para kang magnanakaw, pang-aasar ni Erisa kay Benjamin. Umupo si Benjamin sa tabi ng kama at marahang hinawakan ang likod ng kanyang kamay. Masakit ba? Naantig si Erisa sa kanyang ginawa, at umiling siya. Hindi, hindi, medyo matagal bago matapos ang IV drip. Maligo ka na. Nanatili si Benjamin saglit bago pumasok para maligo. Samantala, tumawag ang mga bata. Mabilis na sinagot ni Erisa ang tawag. Nagsisiksikan ng 6 na bata sa harap ng kamera at matamis na tinawag siya, Mommy. Mommy, ngumiti si Erisa sa mga bata, at malumanay ang boses nito. Nakauwi ka na ba? Yes, Mommy, nakauwi na kami. Mommy, maliligaw na tayo. Mommy, maligo ka na rin at matulog ng maaga. Naligo na ako, nagpa-5 drip na ako. Mga sweetheart, maligo ka na at matulog na, buong pagmamahal na paalala ni Erisa sa mga bata. Ang mga bata ay nag-aatubili na magpaalam, at sila ay tumitig sa kanya ng hindi kumukurap. Nag-aalalang tanong nila, Mommy, masakit ba dahil nagpa-5 drip ka kahit gabi? Hindi, hindi masakit. Napakaganda ng ginawa ni Mr. Bailey sa pagtulo ngayon. Sabi ni Erisa sa kanila. Halos wala siyang naramdaman. Para siyang kinagat ng lamok. Hehe. Iba-iba ang skills ni Mr. Bailey. Minsan sobrang sakit pag binibigyan niya ako ng injection. Ibinahagi ni Gavin ang kanyang damdamin. Napangiti si Erisa. Mommy, you can ask Mr. Graham to blow on it for you if you are in pain, paalala ni Jessie habang kumukurap. Okay, alam ko. Ngumiti si Erisa at pinasadahan ng daliri ang mukha ng mga bata sa screen ng telepono. Maligo na kayo at matulog ng maaga. Kailangan niyo pang pumasok sa school bukas. Tumango ang mga bata at nagpaalam na. Magandang gabi, Mommy. Magandang gabi, mga sweethearts. Walang kurap na tinitigan ni Erisa ang mga bata, at ayaw niyang tapusin ang tawag. Isang kinangang sumili sa mga mata ni Zachary, at nagtanong siya, Mommy, naiinip ka ba? Oo, medyo. Maghapong nakahiga si Erisa kaya hindi siya nakakatulog ng mabilis ngayon. Sa katunayan, siya ay medyo gising. Mommy, let's not end the call yet. Iiwan natin ang phone dito, and go shower. You can speak if you want to talk to US. Lakasan ko ang volume para marinig ka namin. Naisip ni Erisa na ito ay isang magandang ideya at mapaglarong tinukso, paano kung dalhin mo ang telepono sa banyo, at babantayan kita habang naliligo kayo. Napaawang ang bibig ni Zachary. Mommy, hindi ka ba nahihiya? Nagpout si Jasper, napahagalpak ng tawa si Erisa. Mommy, huwag kang tumawa ng malakas. Huwag ka ring tumawa ng malakas, baka hindi comfortable ang iyong tiyan. Paalala ni Tim habang kinakabahan siya. Pinipigilan ni Erisa ang kanyang pagtawa at muling tiniyak, I'm fine. You guys can go and take a shower now. Kabanata 1203. Mommy, kausapin ka namin pagkatapos naming mag-shower. Bye-bye. Nagpaalam na ang mga bata at umalis na para maligo. Dahan-dahan, mga bata. Mula sa kabilang dulo ang boses ni Edwin, at maririnig siya ni Erisa. Mr. Whitley, hindi mo na kailangang pumasok. Magsa-shower kami, wika ni Gavin, at sinabayan pa ng tunog ng pagsara ng pinto. Napangiti si Edwin. Pangako hindi ako papasok. You guys can shower yourselves. Nakangiting umiling si Erisa. Tinitigan niya ang silid ng mga bata sa pamamagitan ng video call. Paminsan-minsan, dadaan ang figure ni Edwin habang nag-aayos ng kwarto. Edwin, tawag niya, at mabilis na lumapit si Edwin na may bahagyang pagtataka. Miss Graham, napatingin si Edwin sa telepono. Napangiti si Erisa. Edwin, pwede ka nang magpahinga. Hindi mo na sila kailangang bantayan.
Napakadisiplinado ng mga bata. Sila ay naliligo at natutulog ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng mga matatanda na suyuan sila. Ayos lang, Mrs. Graham. Pareho kayong wala sa bahay ni Mr. Graham. Babantayan ko sila hanggang sa makalabas sila, at pagkatapos ay magpahinga na ako. Hindi nakaramdam ng pagod si Edwin. Sa katunayan, nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang kagaanan kapag kasama ang mga bata. Darating sina Ethan at Jack para samahan sila mamaya habang natutulog sila. Alam ni Erisa na nag-e-enjoy din si Ethan kasama ang mga bata. Nasa bahay din ba si Jack? Oo, dito na nananatili si Jack simula nang bumalik siya sa Delmore, paliwanag ni Edwin. Tumango si Erisa, may maliit na gusali sa likod ng Yaleview kung saan nakatira si Ethan at ang iba pa. Gayunpaman, hindi sila mananatili sa bahay kung mayroon silang mga misyon. Bagamat may sariling bahay sina Ethan at Jack sa labas, gumugol pa rin sila ng mahabang oras sa Yaleview. Kung ganoon, Edwin, hindi mo kailangang mag-alala. Hayaan mo silang magkatuluyan, sabi ni Erisa. Tumango si Edwin. Mrs. Graham, ano ang gusto mong kainin bukas? Ipagluluto kita sa umaga. Natouch si Erisa sa sinabi nito, at nakangiti itong nagpasalamat. Salamat, Edwin. Magluto ka na lang ng makakain din ni na lolo at tatay. Hindi na kailangang magkagulo. Walang problema. Wala akong masyadong gagawin sa bahay, at kumakain ka ngayon para sa dalawa. Kailangan mong bigyang pansin ang iyong nutrisyon. Nag-isip si Edwin kung anong pagkain ang ihahanda para sa kanya bukas. Nang matapos ang kanyang pagligo ay lumabas si Benjamin at nakita si Erisa sa telepono. Lumapit siya at nagtanong, ano ang iyong pinag-uusapan? Tumangala si Erisa at sumagot, tinanong ako ni Edwin kung ano ang gusto kong kainin bukas. Well, sabihin mo lang sa kanya, at gagawin niya iyon para sa iyo. Mabilis na tumango si Benjamin habang pinupunasan ang kanyang maikling buhok. Katatapos lang mag-shower ni Benjamin, at naamoy niya ang bango ng shower gel na hinaluan ng pamilyar niyang halimuyak. Napatingin si Erisa sa kanya. Si Benjamin ay napakalalaki at gwapo, naglalabas ng malakas na hormones. Binawi niya ang kanyang tingin at sinabing, Edwin, maaari kang magpasya kung ano ang gagawin. Wala akong anumang tiyak na pagnanasa. Sige. Mr. Graham, ano ang gusto mong kainin bukas? Magsasama-sama ako at dadalhin ko. Casual na tanong ni Edwin matapos marinig ang boses ni Benjamin. Kakainin ko kahit anong kainin niya. Hindi rin pumili si Benjamin. Napangiti si Edwin. Sige, Mr. Graham. Mrs. Graham, magpahinga muna kayong dalawa. Aayusin ko ang mga kwarto ng mga bata. Okay, tumango si Erisa. Tumingin siya sa phone niya at hindi binaba. Nilaibat siya ng mga mata ni Benjamin at saka sinulyapan ang telepono. Bakit hindi ka pa binababa? Ngumisi si Erisa, at mukhang mapang-akit na nahihirapan itong umiwas ng tingin. Hinihintay kong matapos ang pagligaw ng mga bata at lumabas. Bahagyang tumawa si Benjamin at umupo sa tabi ng kama. Niyakap niya ito at hinaplos ang buhok nito. Bakit kailangan mong hintayin na lumabas sila? Tanong niya, para kausapin sila. Itinaas ni Erisa ang kanyang mga mata, at tumibok ang kanyang puso nang magtama ang kanyang mga mata sa kanyang nakatutok na titig. Kalmado siyang umiwas ng tingin, pagkatapos ay lumingon siya saglit. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nagsimulang mamula ang mukha ni Erisa. Kabanata 1204. Hindi ka rin ba nakatingin sa akin? Isang pilyong ngiti ang isinagot ni Benjamin, at ang kanyang malalim na titig ay parang isang masikip na lambat na humahawak sa kanyang kaluluwa at nakagapos sa kanya ng walang paraan. Napalunok si Erisa, at umikot ang mga mata. Nagtalo siya, hindi. Naningkit ang mga mata ni Benjamin, at tinitigan niya ang maselang namumulang mukha nito nang nakangiti. Hindi napigilan ni Benjamin ang tumagilid at humalik sa kanyang pisngi. Muli niya itong hinalikan. Lalong namula ang mukha ni Erisa. May isang pakiramdam ng pagkamahiyain sa kanyang malakristal na mga mata, na nagparamdam kay Benjamin ng pagnanasang bamyubula mula sa loob. Ibinaling ni Benjamin ang kanyang mukha at hinalikan ang kanyang malarosas na labi, pinasok ang kanyang dila sa kanyang bibig. Pagkatapos ay nag-aatubili siyang pinakawalan siya pagkaraan ng ilang sandali. Maya-maya lang ay natanong ni Erisa ang mga bata na nakatingin sa kanila sa screen ng telepono. Isang pagdagsa ng init ang damaloy sa kanyang anit. Sweethearts, she chuckled awkwardly. Nakita ng mga bata ang lahat. Sumulyap si Benjamin sa screen at hindi man lang nakaramdam ng hiya. Saway niya, matulog na kayo pagkatapos ninyong mag-shower.
Gabi-gabi na ngayon, saglit na natigilan ang mga bata, at saka sila humajijek. Hindi sila natakot kay Benjamin dahil malayo sila sa kanya. Daddy, hinalikan mo lang si Mommy. Nakita namin lahat, kasing astig ng pipino si Benjamin, at nagtaas siya ng kilay. So ano, bawal ba akong halikan ng asawa ko? Natarante si Erisa sa kanyang mayabang na ugali. Nagpa siya siyang huwag pansinin ito at sinabing, mga anak, matulog na kayo. Kailangan ninyong gumising ng maaga bukas. Okay, Mommy, you should sleep early too. Paalala ng mga bata sa kanya bago umakyat sa kama. Si Jessie ay natutulog sa gitna, habang ang kanyang mga kapatid ay natutulog sa magkabilang gilid. Pakiramdam ni Erisa ay nanlambot ang kanyang puso nang makita sila. Maya-maya lang ay pumasok sina Ethan at Jack. Labas ang ginhawa ni Erisa nang makita sila doon. Good night, sweethearts. I'm hung up. Good night. Magandang gabi, Mommy. Ang kaibig-ibig na mga boses ng mga bata ay nagdulot sa kanya ng walang katapusang kagalakan. Bumuga ng halik si Erisa patungo sa screen. Magandang gabi, mga sweethearts. Pinanood lang siya ni Benjamin na nakikipag-ugnayan sa mga bata na tahimik sa gilid. Magandang gabi, tatay. Nag-good night si Gavin sa malabong figure ni Benjamin. Magandang gabi, Mr. Graham. Sumunod naman ang kanyang mga nakababatang kapatid. Good night, sagot ni Benjamin at kinuha ang phone ni Erisa, dirdiretsong binaba. Napatingin si Erisa sa kanya. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin, at mukhang mapilit siya. Oras na para magpahinga ka na rin. Kung hindi niya tatapusin ang tawag, mananatili ang kanyang lovely-dovey chat sa mga bata nang walang katapusan. Erisa pursed her lips and murmured, masyado akong nakatulog sa maghapon, kaya hindi ako inaantok ngayon. Anyway, hindi naman siya napagod dahil buong araw siyang nakahiga. Yumuko si Benjamin at hinalikan siya sa noo. Gusto mo ba ng makakain? Umiling si Erisa. Marami siyang nakain para sa hapunan, kaya hindi siya nagugutom ngayon. Paano ang mga prutas? Napatingin si Benjamin sa mga sariwang prutas sa malapit na coffee table. Hindi ako nagugutom, sagot ni Erisa at tamad na samandal sa dibdib niya. Ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok. Tumayo siya para kunin ang tablet bago bumalik sa kama. He kept her company while looking at some documents. Pinagmasdan siya ni Erisa na nagtatrabaho ng may seryosong mukha, at nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya sa kaakit-akit na tanawing ito. Huwag mo akong titigan. Bagamat ang mga mata ni Benjamin ay nasa tableta, batid pa rin niya ang mga kilos nito. Iniwas ni Erisa ang kanyang tingin at mahinang tumawa. Bawal bang tingnan ka? Hindi ko ba siya kayang tingnan kung asawa ko siya? Mapapatingin siya sa akin, pero hindi niya ako hinahayaan. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanyang hindi nasisiyahang mukha, at ang kanyang mga labi quirked up seductively. Sinabi niya sa isang mababa at nakakabighaning boses, hindi ako magpipigil kung titingnan mo ako ng ganito. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang pumasok ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga, na nagpapadala ng kilati sa buong katawan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya, at kaakit-akit ang itsura niya habang umabot sa dulo ng tenga niya ang pamumula. Kabanata 1205. Ang titig ni Benjamin ay nakakapaso na parang naglalagablab na apoy, na agad na naglagay ng mood. Samantala, malinaw na naririnig ni Erisa ang tunog ng tibok ng puso, ngunit hindi siya sigurado kung sa kanya ba iyon o sa kanya. Hindi na kita titingnan. Baka dapat kang bumalik sa iyong mga dokumento, udyok niya. Ang kanyang titig lang ay sapat na para uminit ang kanyang katawan mula sa loob palabas. Hindi ba niya mapigilan ang sarili niya? Tumawa ng mahina si Benjamin. Malalim ang tawa niya kaya mas naging provocative ito. Tumikim si Erisa sa pagtatangkang itago ang kanyang pagkamahiyain. Kung ikukumpara kay Benjamin, siya ay wala pa ring karanasan. Matapos kurutin ang kanyang pisngi ng mapaglaro, binawi ni Benjamin ang kanyang tingin at bumalik sa trabaho. Hinayaan siya ni Erisa na gawin ang kanyang trabaho habang nag-scroll siya sa kanyang telepono. Hindi nagtagal, inulan siya ng antok. Nang matapos basahin ni Benjamin ang dokumento, malapit nang matulog si Erisa. Nang masaksihan ang eksena, inipit niya siya at inilagay ang kanyang telepono sa cabinet. Nagmulat ng mata si Erisa at tumingin sa kanya. Natutulog ako ngayon. Malapit ka na ring matulog. Manam, matulog ka na. Inayos ni Benjamin ang kanyang unan bago niya ipinagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang mga dokumento. Natulog lang siya pagkatapos niyang gawin ang IV drip. Kinaumagahan, naghintay si Regan sa pintuan ng ward na may dalang mga prutas.
Dumating si Edwin para maghatid ng almusal at natarante siya nang makita si Regan. Hindi niya alam na ang huli ay ang ama ni Erisa. Nandito ka rin ba para bisitahin ang anak ko? Hindi pinapansin ng mga bodyguard si Regan at hindi ipinaalam kay Benjamin ang pagdating niya roon. Nang sa wakas ay nakita ni Regan na may paparating sa kanyang direksyon, nakipag-ayos siya sa huli. Ang kanyang anak na babae. Natigilan si Edwin na napatingin kay Regan at pagkatapos ay sa ward. Siya kaya ang ama ni Mrs. Graham. Narito ako para bisitahin si Mrs. Graham. Ikaw ay, hindi sigurado si Edwin sa pagkakakilanlan ni Regan. Ako si Regan York. Erisa ang aking anak, sagot ni Regan na may bahagyang matigas ng ngiti. Bilang tugon, pinalaki ni Edwin si Regan bago siya bumati. Hello, Mr. York. Maaga ka rito. Haha, ikaw din. Awkward nang umiti si Regan sabay gesture. Sabay na tayong pumasok. Siguro gising na si Mrs. Graham. Hindi agad siya pinapasok ni Edwin sa ward. Sa halip, lumakad siya at marahang kumatok sa pinto. Ginoong Graham. Tawag ni Edwin kay Benjamin. Palibhasa'y mahimbing na natutulog, nagising si Benjamin nang marinig ang ingay. Sa kabila ng mahimbing na tulog pagkatapos nilang magkasama ni Erisa, sensitive pa rin siya sa ingay. Tiningnan niya si Erisa at naabutan niyang mahimbing na natutulog bago binuksan ang pinto. Nandito ka pala, Edwin. Oo, nagdala ako ng almusal. Gising na ba si Mrs. Graham? Tanong ni Edwin sa malambing na boses nang makitang si Benjamin ay parang kakagising lang. Tulog pa siya. Pagkatapos, iniabot ni Benjamin ang kanyang kamay. Pwede mong ipasa sa akin ang almusal natin, Edwin. Makukuha niya ito kapag gising na siya. Okay, kailangan kong magpadala ng almusal kina old Mr. Graham at Miss Connor din. Mabilis na iniabot ni Edwin ang kanilang almusal kay Benjamin. Ginoong Graham. Umakyat si Regan nang makita niyang isasara na sana ni Benjamin ang pinto. Nanliit ang mata ni Benjamin kay Regan nang makitang nandito ang huli. Medyo natakot, nagsalita si Regan habang nakaplaster ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nandito ako para bisitahin si Isa. Tiningnan lang siya ni Benjamin ng malamig. Malinaw, hindi niya tinanggap si Regan. Sa pagtingin sa kanyang kawalang interes, unti-unting lumago ang pagkabalisa kay Regan. Gising na ba si Isa? Kung hindi, hihintayin ko. Siya, si Edwin ay nakatayo sa tabi nila sa buong oras. Nagkaroon siya ng ilang mga haka-haka matapos makita si Benjamin. Pag-alit kay Regan, Mr. York, hindi mo ba naaalala ang sinabi ko sa iyo dati? Matigas ang boses ni Benjamin. Hindi niya akalain na darating si Regan. Wala akong masamang intensyon dito, Mr. Graham. Si Isa lang ang inaalala ko. Ito ang mga paborito niyang prutas. Pakisamahan mo ako. May mga bagay akong dapat asikasuhin, kaya hindi na ako papasok. Aalis na ako. Sa takot, hindi man lang naglakas loob si Regan na salubungin ang tingin ni Benjamin. Inilagay niya ang bag ng mga prutas sa pintuan dahil hindi ito tinanggap ni Benjamin. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod para umalis. Ang paraan ng pag-alis niya ay parang may humahabol sa kanya. Kabanata 1206. Mr. Graham, pupunta ako ngayon sa old Mr. Graham. Dahil doon ay tumalikod na si Edwin at umalis, dahil ayaw niyang magalit. Sinulyapan ni Benjamin ang mga prutas sa pintuan at inutusan ang bodyguard na nasa tabi niya, alisin mo iyan. Pagkatapos, pumasok siya sa loob ng ward at isinara ang pinto. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard bago ibigay ang mga prutas sa mga nurse. Nang makitang tulog pa si Erisa, inilapag ni Benjamin ang pagkain bago siya humakbang papunta sa balcony para tawagan si Ethan. Samantala, nag-aalmusal si Ethan kasama ang mga bata sa Yaleview. Nang matanggap niya ang tawag ni Benjamin, pumunta siya sa gilid para sagutin ito. Yes, Mr. Graham, may paggalang na bati ni Ethan. Gumawa ng gulo para sa York Group. Ibinigay ni Benjamin ang kanyang utos kay Ethan, mukhang napakamatigas. Ang panandaliang nagulat na si Ethan ay tuluyang bumalik sa kanyang katinoan at napagtantong si Regan ang tinutukoy ni Benjamin. Kaya naman, dali-dali siyang tumugon. Naiintindihan, Mr. Graham. Dahil doon, ibinaba ni Benjamin ang tawag at pumasok sa loob ng ward matapos magtagal sa balkonahe. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo para maghilamos. Sa oras na magising si Erisa, halos kalahating oras na nagtrabaho si Benjamin. Naka-cross-legs siya nakaupo sa sofa, nakatutok sa laptop at paminsan-minsan ay nagtatype sa keyboard. Ang liwanag ng umaga ay sumikat sa kanya, ang eksena ay nagbibigay ng tahimik na vibe. How she wished this moment would last forever.
Saglit niyang tinitigan si Benjamin bago ito lumingon at nakitang gising na siya. Nang makita siya, ibinaba ni Benjamin ang kanyang laptop at lumapit sa kanya. Gaano ka katagal gising? Masyado siyang nahuli sa trabaho hanggang sa napabayan siya. Sandali lang. I didn't call out to you since you look busy, sagot ni Erisa at ngumiti. Yumuko si Benjamin at itinaas ang ulo ng kama gamit ang remote control at saka siya tinulungang makatayo. Pagkatapos, nilagyan niya ito ng coat at dinala sa banyo para maligo. Sa kanyang mga braso sa kanyang leeg, si Erisa ay parang isang spoiled na bata sa paraan ng pag-aalaga sa kanya ni Benjamin. Anong oras ka nagising? Pakiramdam niya ay matagal na itong gising. Medyo lampas 7. Sinalubong siya ni Benjamin ng tingin. Pagkatapos, dinala siya nito sa banyo at pinaupo sa isang upuan. Kinuha ni Benjamin ang kanyang toothbrush at piniga ang toothpaste bago napuno ang isang tasa ng tubig. Salamat, darling. Kinuha ni Erisa ang toothbrush at nagsimulang mag-toothbrush. Nang makita niya si Benjamin na tahimik na nakatayo sa tabi niya, tumingin siya sa kanya. Pagkatapos ay sinenyasan niya itong umalis gamit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, kinuha ni Benjamin ang kanyang sukle at sinimulang suklean ang kanyang buhok. Mag-toothbrush ka. Magsusuklay ako ng buhok mo. Sa wakas ay nagsalita si Erisa pagkatapos niyang mag-toothbrush. Lumabas ka. Kailangan kong gumamit ng banyo. Tumingin si Benjamin sa kanya at sinabi habang tinatali ang kanyang buhok, sabihin mo sa akin kapag tapos ka na. Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon at ginamit ang inidoro nang tuluyan na siyang umalis. Pumunta si Benjamin para ilagay ang almusal ni Erisa sa bedside table. Nang hindi siya tinawag ni Erisa makalipas ang ilang sandali, naglakad si Benjamin sa pintuan at kumatok ito. Tapos ka na ba, honey? Kailangan ko ng mas maraming oras. Dagdag pa ni Erisa nang mapagtantong hinihintay siya ni Benjamin sa pintuan, sasabihin ko sa iyo kapag tapos na ako. Siya ay kumukuha ng isang dump. Okay. Gaman ang pakiramdam ni Benjamin matapos marinig ang sagot niya at bumalik sa sopa. Makalipas ang 10 minuto, humingi ng tulong si Erisa. Benjamin, tapos na ako. Nang marinig iyon, agad na naglakad si Benjamin papunta sa banyo. Binuksan niya ang pinto at tumingin sa kanya. Ano ang matagal mo? Sinasagot ko ang tawag ng kalikasan. Awkward na tumawa si Erisa. Pumasok si Benjamin, yumuko para kunin siya, at tumalikod para lumabas ng banyo. Mag-almusal na tayo. Pinaghandaan ka ni Edwin ng maraming pagkain. Napakaaga niya. Anong oras siya dumating? Nagulat si Erisa nang hindi niya alam na may dumating. Sigurado akong walang dumating simula nang magising ako. Wala rin siyang narinig na pumasok sa ward habang nasa banyo siya kanina. Nandito si Edwin noong tulog ka. Nagising ako sa kanya, nakangiting sagot ni Benjamin. Dinala siya nito sa kama at inihiga. Hinayla ang kubrekama sa kanyang tiyan, pagkatapos ay umupo siya sa gilid ng kama at inihain sa kanya ang isang mangkok ng mushroom soup. Napakabango nito, halos maluwa si Erisa nang maamoy niya ang pagkain. Para sa kanya, maihahambing ang luto ni Edwin sa luto ng isang profesional na chef. Kabanata 1207. Napansin ni Benjamin ang matako nitong ekspresyon at ngumiti. Hinaypan niya ang mainit na sabaw bago siya pinakain. Nagugutom ka siguro. Sinulyapan siya ni Erisa at humigop. Oo, masarap. Para sa iyo ang lahat ng ito. Tinitigan siya ni Benjamin habang matiig ang pinapakain. Hanggang sa naubos ni Erisa ang 2 mangkok ng mushroom soup ay nagsimula na siyang kumain. Nakanganga si Erisa sa kanya. Hindi ka ba kukuha ng sopas? Hindi ko matatapos ang lahat ng ito. Tiningnan ni Benjamin ang lalagyan ng thermal food at malumanay na sumagot, ginawa ito ni Edwin para sa iyo. Kung hindi mo ito matapos ngayon, maaari mo pa rin itong makuha mamaya. Hindi mo kailangang mag-alala na lumalamig ang sabaw kasama ang thermal container. Napaawang ang lobby ni Erisa. Dapat ka ring uminom para sa pagpapakain. Oh, nagtaas ng kilay si Benjamin. Mukha bang kailangan kong pakainin ang aking katawan? Napangiti si Erisa at sinabing, dapat mo pa ring subukan ng ilan. Hindi ka ba nagsasawa sa pagkain ng mga almusal na ito? Hindi ko ugali ang kumain ng almusal. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Kung hindi lang samahan, sa kanya, hindi siya mag-abala sa pagkain ng almusal. Humalaklak si Erisa, tinutukso siya, hindi katakataka na mahina ang tiyan mo. Dahil hindi ka kumakain ng almusal. Nanatiling tahimik si Benjamin nang marinig ito. Napatingin si Erisa sa kanya at mahinang ngumuso. Dapat mong tandaan na kumain ka sa oras. Okay, sagot ni Benjamin.
na pinulot ang ilang finger food para ipasok sa bibig ni Erisa para pigilan ang kanyang pag-ungol. Pagkatapos ng almusal, tinawagan ni Benjamin si Sean para magsagawa ng routine check-up kay Erisa. Nakabawi ka ng mabuti ngayon, Mrs. Graham. Tandaan na manatiling positibo at masaya. Magpahinga ka, dili ni Sean kay Erisa. Pagkatapos, sinundan niya si Benjamin palabas. May iba pang check-up ang asawa ko ngayon. Matama na tinitigan ni Benjamin si Sean, nag-aalala sa sitwasyon ni Erisa. Hindi na kailangan. Medyo stable na ang kondisyon ni Mrs. Graham. Ipapa-check up ko siya bukas. Napansin ni Sean ang tensyonado na ekspresyon ni Benjamin at nanunukso. Benjamin, nagdududa ka ba sa aking medikal na kadalubhasaan? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ipakita sa akin ang iyong mga pambihirang kakayahan at tulungan ang aking asawa na gumaling ng mabilis, kung gayon. Napaawang ang bibig ni Sean. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay kat-anji tangi, ang paggaling ni Erisa ay nakadepende pa rin sa kanyang pisikal na kondisyon. Huwag kang mag-alala, si Mrs. Graham ay hindi nababalisa gaya ng iyong kalagayan. Tandaan na hayaan siyang kainin ang gamot na inireseta ko. Okay, tumango si Benjamin. Pupunta ako at ihahanda ang pagtulo bago bumalik para ibigay ito sa kanya. Itinuro ni Sean ang kanyang opisina. Dapat mo ring suriin si tatay at lola. Paalala ni Benjamin sa kanya. Alam ko, pagkatapos bigyan si Mrs. Graham ng kanyang IV drip, susuriin ko sila. Nagpaalam si Sean kay Benjamin at umalis. Tinawag ni Benjamin si Ethan at hiniling na magpadala ng mga dokumento sa trabaho sa ospital. Pagkatapos, pumasok siya sa ward ni Erisa. Anong pinag-usapan niyo? May mali ba sa check-up ko? Tinitigan ni Erisa si Benjamin, nag-aalalang may itinatago sila sa kanya. Umupo si Benjamin sa tabi ng kama at marahang tinapik ang kanyang ulo. Walang problema, lumabas kami para mag-chat dahil natatakot kaming maistorbo ka. Huwag kang mag-overthink. Alam ni Erisa na hindi siya nagsisinungaling at ngumiti. Hindi man lang ako natutulog. Paano ba kayo nakaistorbo sa akin? Kinuha ni Benjamin ang gamot niya at ipinasa sa kanya. Oras na para kainin mo ang iyong gamot. Ininom ni Erisa ang mga tabletas at ipinasok ito sa kanyang bibig. Pagkatapos, inabot sa kanya ni Benjamin ang isang basong tubig para masubo niya ang mga ito. Dahil hindi mapait ang mga tabletas, napaka-cooperative niya. Pupunta ba ang mga bata ngayon? Tumingin siya kay Benjamin, dahil hindi siya sigurado kung dumating ang mga bata nang siya ay natutulog. Kanina ko lang tinawagan si Ethan. Mamaya na sila nagising kaya hindi sila nakapunta dito. Dumiretso sila sa school. Oh, bahagyang nadismaya si Erisa dahil nangungulila siya sa kanyang mga anak. Tinitigan siya ni Benjamin, amused. Napaka-masunurin ng mga bata. Ikaw naman, parang hindi mo mabubuhay kung wala sila. Sinulyapan siya ni Erisa at sinabing, hindi ako tulad mo. Lagi akong kasama nila. Kabanata 1208. Halos hindi nakasama ni Erisa ang kanyang mga anak. Pagkatapos lamang nilang bumalik sa bansa ay nagbago ang sitwasyon. Namiss niyang yakapin ang kanyang mga anak tuwing oras na para matulog. Napansin ni Benjamin ang pananabik niyang ekspresyon. Umawang ang labi niya dahil sa selos. Pinisil ng malalambot niyang daliri ang ilong niya, na nagpabalik sa katinoan ni Erisa. Tinapunan siya ni Erisa ng kakaibang tingin. Bakit ka nag-zone out sa harap ko? Makapangyarihang nagsalita si Benjamin. Itinulak ni Erisa ang kanyang kamay at bamulong, namiss ko ang mga bata. Bawal ba akong mamiss ang mga anak ko? Makikita mo sila sa hapon, inaliw kaagad siya ni Benjamin. Nakatutok ang mga mata nito sa maamo nitong mukha. Kung mismo na talaga sila, pwede mo akong tingnan dahil kamukha ko sila. Bahagyang tumawa si Erisa. Hindi ito pareho. Tingnan mo siya. Hindi ito ang parehong bagay. Hindi ba ako maganda? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata bilang babala. Pumasok si Sean sa sandaling ito at narinig ang mga salita ni Benjamin. Tumawa siya. Benjamin, hindi ka ba maaaring maging narcissistic? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at itinaas ang baba. Mas gwapo ako sa'yo. Hindi ba totoo? Natahimik sina Sean at Erisa. Napalingon si Erisa kay Sean. Mr. Bailey, mangyaring huwag pansinin siya at bigyan ako ng aking pagtulo. Ngumiti si Sean at sinulyapan si Benjamin. Isinabit niya ang IV drip bag sa pwesto para kay Erisa. Habang ipinapasok ni Sean ang karayom, tinanong niya, Miss Graham, ano ang pinag-uusapan niyo kanina? Bakit siya nagseselos? Humalaklak si Erisa at sumagot, hindi naman sa ganoon. Namimiss ko lang ang mga anak ko.
Tapos, sabi niya kaya ko daw siya tingnan since kamukha niya. Sabi ko sa kanya hindi naman iyon pareho. Alam ni Sean ang iniisip ni Benjamin at hindi niya napigil ang matawa. Binigyan siya ni Benjamin ng hindi pagsang-ayon na tingin habang ang huli ay masayang nakikipag-usap sa kanyang asawa. Bakit parang wala ako dito? Kung tapos ka na, maaari kang pumunta sa tatay ko at huwag nang mag-abala dito. Sinubukan ni Benjamin na paalisan si Sean dahil naiinis siya sa huli. Lumingon si Sean kay Benjamin. Nang makita niya ang titig ni Benjamin, tinukso niya, bakit ka ba napaka-possessive? Si Mrs. Graham lang ang kachat ko. Hindi pa rin masaya si Benjamin at malamig na ngumisi. Nakikipag-chat lang sa kanya. Napangiti si Erisa sa nagtatampo na ekspresyon ni Benjamin. Hindi naman napahiya si Benjamin. Magwala. Sinaman ang tingin ni Benjamin si Sean. Nakaramdam ng hinanakit si Sean. Sige, aalis na ako. Mas mabuting huwag mo na akong tawagan ngayon. Kinuha ni Sean ang mga gamit niya at lumabas ng ward. Anong ginagawa mo? Naaliw si Erisa sa inasal niya. Isang mahinang sanggal ang pinakawalan ni Benjamin bilang tugon at kinurot ang kanyang pisngi. Bakit ka masayang nakangiti sa harap niya? Napatulala si Erisa, hindi nakapagsalita. Si Sean ay mabuting kaibigan ni Benjamin. At saka, nagbibiruan lang sila since medyo naging pamilyar din sila Erisa at Sean sa isa't isa. Bawal kang ngumiti sa harap niya sa hinaharap. Si Benjamin ay kumilos ng dominanti. Mamantong hininga si Erisa at hiniba ang topic. Gusto kong uminom ng tubig. Sinulyapan siya ni Benjamin bago tumayo para dalhan siya ng isang basong tubig. Naglagay pa siya ng straw para mas madali itong uminom. Nadamay si Erisa at humigop ng ilang higop. Mahina niyang sinabi, Benjamin, hindi ka maaaring maging ganito. Pagtatawanan ka ng mga tao. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang iniintindi ko. Humadjijek siya at seryosong sinabi, paano kung sabihin ng mga tao na mahirap akong pakisamahan sa hinaharap? Ang pagngiti ay ang pinakamabisang paraan ng komunikasyon. Hindi sila mangangahas, confident na sagot ni Benjamin. Sinulyapan ni Erisa ang kanyang walang kwentang ekspresyon at ngumiti. Sige, dapat kang pumunta at magtrabaho. Magpapahinga na ako. Tinitigan siya ni Benjamin. Hindi ako pupunta sa opisina ngayon. Dito ako nananatili. Kabanata 1200. Bakit? Natarante at naguguluhan si Erisa. Pumunta siya sa opisina kahapon, bakit hindi siya pumunta ngayon? Dahil bumuti ng husto ang kanyang kalagayan kumpara noong nakaraang araw, sinabi ni Erisa, magiging maayos din ako sa ospital. Baka sasamahan ako ni na Lola at Tatay mamaya. Huwag mo akong alalahanin, okay? Nakatitig siya ng malalim sa mga mata nito na tila may halong emosyon. Dahil nanatiling tahimik si Benjamin, hindi alam ni Erisa ang sitwasyon, sa pag-aakalang nag-aalala lang ito sa kanya. Matapos ipadala ang mga bata sa paaralan, pumunta sina Ethan at Jack sa opisina upang kunin ang mga dokumento at dinala sila sa ospital. Mabuti na ba ang pakiramdam mo, Mrs. Graham? Parang mas makulat pa si Jack ngayon kaysa noong huli niya itong nakita. Saglit na nagulat si Erisa bago siya tumango. Oo, gamaan na ang pakiramdam ko. Bakit ang kulit mo bigla? Nakangiting nakakatakot, napakamot si Jack sa likod ng kanyang ulo at sumagot, lahat ito ay dahil sa mahabang mga sesyon ng pagsasanay sa ilalim ng araw. Oh, sinulyapan siya ni Erisa at wala siyang nakita kundi kumikinang at mapuputing ngipin na nakangiti sa kanya. Si Jack ay sinenyasan ni Benjamin sa tabi, at nagmamadali niyang ipinaalam kay Benjamin ang tungkol sa isla. Sitwasyon. Samantala, inayos ni Ethan ang mga dokumentong dinala nila mula sa opisina para kay Benjamin. Dahil may mesa ang ward, ito ang naging pansamantalang lugar ng trabaho ni Benjamin sa ngayon. Nagtataka si Erisa tungkol sa base habang nakikinig sa mga briefing ni Jack kay Benjamin, iniisip na ito ay magiging isang masaya at kawili-wiling lugar. Nagsasanay ba kayo buong araw? Tanong niya kay Jack, marami o kulang pa. Tumango si Jack, nag-aalangan kung ano pa ang sasabihin. Sinulyapan ni Benjamin si Erisa at sinabing, sa sandaling gumaling ka, isasama kita sa paglilibot sa isla. Nanlaki ang mga mata nila Jack at Ethan sa hindi makapaniwala habang nakatingin kay Benjamin. Mukhang buong pusong pinagkakatiwalaan ni boss si Mrs. Graham ngayon. Sa sobrang saya, natawa si Erisa. Oo naman, hindi pa siya nakakapunta sa base. Nandoon na ba si Gavin? Oo, mayroon siya, tugon ni Benjamin bago magbigay ng mga tagubilin kay Jack. Ang isang mahigpit na proseso ng pagpili ay, sa pilitan,
Hindi kailanman dapat ibaba ang ating mga pamantayan. Oo, Mr. Graham, sagot ni Jack habang sumasaludo. Maaari kang bumalik sa opisina kasama si Ethan. Pagkatapos ay pinaalis sila ni Benjamin gamit ang kanyang kamay. Matapos mabilis na ipaliwanag ang pag-aayos ng mga dokumento kay Benjamin, umalis si Ethan kasama si Jack. Maaari kang manood ng ilang palabas kung naiinip ka. Gayunpaman, siguraduhing hindi mo mapapagod ang iyong sarili, sabi ni Benjamin habang inaabot ang isang tableta sa kanya. Napangiti si Erisa, hindi ba kita iistorbahin habang nagtatrabaho ka? Dahan-daang ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok nang sumagot siya ng, hindi naman. Dahil sasamahan siya nito, hindi na siya makakaabala ng kaunting ingay. Natouch naman si Erisa sa sagot niya. Pumili siya ng pelikula, hininaan ang volume, at nagsimulang manood nito. Noon lang bumalik si Benjamin sa kanyang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, nang dumating sina Darius at Mary sa ward, si Benjamin ay abala sa pagtatrabaho habang si Erisa ay nanonood ng sine, na lumikha ng maaliwalas at mainit na kapaligiran. Parehong nagkatinginan sina Darius at Mary at ngumiti. Nang mapansin silang dalawa sa ward, mabilis silang inanyayahan ni Erisa na maupo. Tay, Lola, nag-almusal ka na ba? Oo, dinalhan tayo ni Edwin ng almusal kaninang umaga. Umupo sa tabi ng kama, nakangiting tanong ni Mary, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Much better, masayang sabi ni Erisa habang nakatingin sa kanila. Nang makitang siya ay masigla, gaman ang pakiramdam ni Darius. Anong gusto mong kainin, Isa? Kukuha ako para sa'yo. Salamat, tatay. Medyo masama ang pakiramdam ni Erisa sa pag-aalala sa kanya ng mga matatanda. Mabuti na ba ang pakiramdam mo, Dad? Oo, ayos lang ako. Pwede na rin akong ma-discharge ngayon. Isang dismissive wave si Darius habang nagpatuloy, gusto ko sanang umuwi kagabi kung hindi lang kayo nag-aalala sa akin. Nang makita niya si Darius na nasa mabuting kalooban at mukhang nagliliwanag, nakahinga ng maluwag si Erisa. So, sinabi ba ng doktor na pwede ka nang umuwi ngayon? Kanina lang ako sinuri ni Sean at sinabing ayos lang ako. Nakaramdam ng kagalakan, idinagdag ni Darius, dapat mo ring subukang ma-discharge sa lalong madaling panahon. Napangiti si Erisa, gagawin ko. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mary. You should rest more to. Brandon, you don't have to come here para makasama ako. I know. Actually, I was considering leave the hospital today. It's not a good thing to continue staying in the hospital anyway. Hindi ba mas maganda kung kami ni Darius na discharge ngayon? Dahil gumaling ng mabuti sa ospital, maayos na si Mary. Kailangan lang niyang mag-follow up ng regular na body check-up. Kapag na-discharge na si Mary, maaalagaan niya ang mga bata. Wala siyang magagawa kung manatili siya sa ospital. Kabanata 1210. Itatanong ko kay Dr. Bailey mamaya para kumpirmahin kung karapat-dapat ka bang ma-discharge, Lola. At saka, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa gastos ng pananatili dito. Ang mahalaga ay gumaling ka ng maayos. Sa pagsasaalang-alang na si Mary ay maaaring nag-aalala tungkol sa paggastos ng masyadong malaki sa mga bayarin sa ospital, si Erisa ay walang pagpipilian kundi ang hikayatin siya. Medyo gumagaling na siya. Nandoon din ako noong nagsagawa ng routine examination si Sean sa kanya. Gayunpaman, sa tingin ko, mas mabuti para sa kanya na magpa-full body check-up bago siya ma-discharge. Sabi ni Darius kay Erisa. Tumango si Erisa, kung ano man ang desisyon mo ay ayos lang sa akin. Hindi iginiit ni Mary na makalabas sa ospital dahil ayaw niyang mag-alala ang iba sa kanya. Nakipag-chat saglit si Erisa sa mga matatanda. Napag-usapan din niya ang paglabas ni Mary sa ospital kasama si Sean nang pumunta ito sa ward. Alam na alam ni Sean ang kalagayan ni Mary ngayon dahil sinusundan siya nito. Huwag kang mag-alala, Erisa. Medyo gumaling na si Madam Mary. Isasama ko siya ngayon para magpa-check up ng katawan. Kung walang malalaking problema, maaari siyang ma-discharge. Salamat. Pasasalamat na sabi ni Erisa na umaasang alagaan ng mabuti ni Sean si Mary. You're most welcome. Erisa, kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, maghanda ka ng masarap na pagkain para sa akin. Kapag binisita kita sa hinaharap, bulong ni Sean kay Erisa, natatakot na marinig siya ni Benjamin. Oo naman, gagawin ko lahat ng gusto mong kainin. Agad namang pumayag si Erisa. Isa itong kahilingan na madali niyang matutupad. Samantala, si Darius at Mary ay tumingin sa kanila na may katuwaan. Matandang Mr. Graham, Madam Mary,
dadalhin ko kayong dalawa para sa medikal na pagsusuri ngayon. Sabi ni Sean habang sinenyasan ng mga elder na umalis sa ward. Kailangan ko ba talagang pumunta? Sinaman ng tingin ni Darius si Sean. Ayaw mo bang ma-discharge? Kailangang magpa-medical examination ka. Kung hindi, balatan ako ng buhay ni Benjamin kapag masama ang pakiramdam mo. Itinuro ni Sean si Benjamin, na abala sa kanyang trabaho. Napaawang ang bibig ni Darius habang nakatingin sa anak. Fine, fine. Susuriin ko ang sarili ko. Nakangiti si Erisa habang pinapanood silang umalis. Sa kabila ng kagustuhang tapusin ang panonood ng kanyang pelikula, hindi niya ito nagawa. Palihim na sulyap kay Benjamin, nakaramdam si Erisa ng pag-aalinlangan na humingi ng tulong sa kanya dahil mukhang abala ito. Naisipan niyang pumunta ng banyo mag-isa. Gayunpaman, ang boses ni Benjamin ay narinig pagkatapos niya. Naupo, kailangan mong gumamit ng banyo. Yes, nakatitig siya sa kawalan habang papalapit ito sa kanya. Lumaki ba siya ng ilang dagdag na pares ng mga mata? Ngayon ko lang siya nakitang nag-concentrate sa trabaho niya. Habang kinakausap ako ng iba, hindi rin siya nag-abalang sumali sa usapan. Bakit natulala ka? Tanong ni Benjamin habang maso yung hinahaplos ang ilong nito. Pursing her lips, Erisa mumbled, hindi ka ba abala sa trabaho mo ngayon? Paano mo nalaman na kailangan kong pumunta sa banyo? Tumawa ng mahina si Benjamin at itinuro ang sariling mga mata. Mayroon akong magandang peripheral vision. Napaawang ang lobby ni Erisa. Siguradong magaling ka sa multitasking. Yumuko si Benjamin para buhatin siya, saka hinintay na hawakan niya ang pagtulo bago tumalikod para tumungo sa banyo. Dahil ako ang may pananagutan sa pag-aalaga sa iyo, nangangahulugan iyo na kailangan kong bantayan ang iyong mga galaw. Kung gayon bakit hindi mo binati si tatay at ang iba pa? Tinitigan siya ni Erisa ng kumikinang na mga mata. Nandito sila para makita ka, hindi mahalaga kung batiin ko sila o hindi, sagot ni Benjamin. Walang pakialam. Akala ko hindi mo napansin na nandito sila. She scoffed. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Humanda ka, ibababa na kita. Okay, tumango si Erisa. Ibinaba si Erisa, tinulungan siya ni Benjamin na hawakan ang pagtulo bago tumalikod upang hayaan siyang gawin ang kanyang negosyo. Nagpa siya si Erisa na huwag nang mag-atubili pa at nagmamadaling natapos ang kanyang negosyo. Samantala, ang negosyo ni Regan ay nagdusa ng husto, at karamihan sa kanyang mga kontrata sa negosyo ay tinapos. Matapos mapagtonto na ito ang kagagawa ni Benjamin, siya ay nagmadali sa ospital. Gayunpaman, pinalayas siya ng mga security guard bago pa man siya makarating sa main entrance ng ospital. Kailangan kong pumasok, wala kang karapatang tanggihan akong pumasok. Sabihin mo sa direktor mo na lumabas ka na. Napalitan ng galit ang mukha ni Regan. Na-blacklist ka ng aming ospital. Mahigpit siyang binalaan ng isa sa mga gwardya, umalis ka na. Huwag mong subukang gumawa ng anumang gulo dito. Naka-blacklist, labas na nagdilim ang ekspresyon ni Regan. Ito lang ang ginagawa ni Benjamin Graham, di ba?